So ato naman itong gitun-an, diri na punta sa gitawag nga the sealing and the slaughtering. Ezekiel 9 is siya nga pagtuon. Ang pagtuon ani, ang 70 Adventist, ang ilang pagtuon na lahi-lahi. Napoy mga pastor or layman, scholar, mag-present ani, ang ilang presentation, nangagi na, wala na. Di na ni mahitabo, o nahitabo na ni sa panahon nila Ezekiel. Pero majority, mag-present ani, ang Ezekiel 9, 7 last plagues. Sa mga natungtunan, kay kumuingon ta na wala na ning Ezekiel 9, tapos na ay pagpamatik, na ay pagtimbre, na ay 144,000, dili pwedeng mutumaw ang 144,000 na walay sealing o walay slaughtering. Sa mo na siya, ka-importante nga, atong tunan, atong susihon, kung sige kamaturan aning Ezekiel chapter 9. Kay kung di magbasabtan ang about 144,000, about sealing, pag may message, may sealing. Pag may sealing, may slaughtering. But pasabot kung na ay mensahe si Noah, ang tanang dili mo dawat sa mensahe na ay judgment. So, na ay pagpamatik, ang moto sa mensahe, ang magpinabuhis kang mensahe, silyuhan siya. Na ay silyo. Tapos human, na ay judgment. Muna siya. So, sa dili patamo ato sa pag-ampo, akong basahon ang duha ka kapitulo sa Biblia. Una, ang kapitulo 7, verse 7 ng Revelation. Ang ikaduha, ang kapitulo 9 ng Ezekiel. Okay? So, kini nga pagtuon, mura ni siya part 1, part 2. Okay? Ito na-explain niya. There is a Revelation chapter 7, verse 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So nakita sa vision ni John Revelator na naay milupad nga anghel gikan sa sikatan sa adlaw na adunay dala nga silyo sa buhi nga Dios, ug iyang gisinggitan ang upat ka mga manulunda nga gitagaan sa pag dagmal man sa Bisaya, hurt sa yuta ug sa dagat. Ug human nag-ingon siya sa iyang singgit na ayaw una ninyo pag dagmali ang yuta ni ang dagat or ang mga kahoy hangtod sa among masilyuhan ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang agtang. Na ay anghel na sealing angel, na apoy hurting angel, may 4 angels na ay naghupot sa gitawag nga na ay sila'y gahom sa pangpandaot. Unya, singgit ang sealing angel dito sa 4 angels. Okay? Nasilyuhan una sa dili pabuhian ang gitawag nga makadaot nga mga butang, silyuhan una sa agtang. So naagyapon ni sa Old Testament gisbutan na, and the glory of the God of Israel was gone up from cherub, whereupon he was to the threshold of the house, and he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, to the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry, for all the abominations that be done in the midst thereof. So, na ay man nga nasuluban siya sa puti nga biste, nga naa siya sa iyang right, sa iyang side, na ay inkhorn, na ay magtatak. Unya gisugo siya nga moadto ka sa syudad, moadto ka sa taliwala sa Jerusalem,
magbutang ka og timaan sa mga agtang sa mga tawo nga naghupaw o na nagtiambaw sa tanang dulungtanan nga ginabuhat sa taliwala. So naa gihapoy same vision kung unsa ang vision ni Ezekiel mao gyapon na siling na gipakita kang John Liberator. So ato nang kuanon karon unsay connection nato ingon nga Seventh-day Adventist, unsay connection ni Ezekiel ngadto kang John Revelator. Okay, naa may pariha nga pagpamatik. Okay? So atong tan-awon ang dana nga mga punto sa chapter 9 o chapter 7. Dili pa ta magpadayon, manload to para sa pag-ampo. Among Dios nga magagahom sa tanan, Ginoo nining kagabion kami magatuon sa imong mga bilhon nga mga pulong. Ang kaalam lang nun ang among madawat aron ang tanan namong paggabasahon masabtan namo ang paggiya sa balang espiritu ang among maangkon o kining mga kamatuoran magpabilin sa among hunahon nagkasing-kasing. Salamat Ginoo sa pagduol sa pagampo sa ngalan ug gahom sa umanulos sa Hesus Kristo. Amen. Dirita sa sulat sa propetesa. Ingon diri, this sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision. John also had been a witness of this most startling revelation. So, Testimonies to Ministers, page 445, paragraph 2. Ang pagpamatik sa mga kaanakan sa atong Ginoo ay sama sa vision nga nakita ni Ezekiel o ni John kaning gitawag nga revelation, pagpadayag. So ang nakita sa samang vision sa propeta sama ra gihapon to nga hitabo. So padayon. Mao ni siya sa pinadayag kapitulo 7 nakita ni Juan Revelador nga naay upat ka mga anghel na nagbarog sa upat ka tumoy sa yuta. O naay gitawag nga sealing angel gikan sa sikatan sa adlaw, gisinggitan niyang upat na ayaw unay ninyo pagdagmali ang yuta ang dagat hangtod sa among masilyuhan sa ilang mga agtang ang mga ulipon sa atong Dios ang gidaghanon usa ka gatos ug kapatan kalibo. So silyuhan ang 144,000 sa sulod sa iglesia sa Seventh-day Adventist. Okay? So mo na siya ang gitawag nga vision kang John. Dito sa chapter 9 verse 1, 2. Ingon diri. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the higher gate which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn in his side, by his side. And they went in and stood beside the brazen altar. Verse 3. And the glory of the God of Israel was gone up from cherub, whereupon he was to the threshold of the house, and he called to the man clothed with linen, which had a writer's inkhorn by his side. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry, for all the abominations that be done in the midst thereof. Verse 5 at saka 6. And to the others he said in mine hearing, go ye after him through the city, and smite, let not your eyes fear, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary, then
they began at the ancient men which were before the house. Verse 7 at 8. And he said unto them, defile the house, and fill the courts with the slain. Go ye forth. And they went forth, and slew in the city. And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face, and cried, and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Question. 9, verse 9 and verse 10. Then he said unto me, the iniquity of the house of the Israel, the iniquity of the house of Israel in Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, the Lord hath forsaken the earth, and the Lord seeth not. Verse 10. And as for me also, mine eyes shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. Last verse, 11. And behold, the man clothed with linen, which had the inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. So, mo na siya ang gitawag nga istorya. Nakitaan sa vision ni Ezekiel na naay unom ka mga tao gikan sa higher gate, gisugo sa Ginoo nga moadto mo sa syudad sa Jerusalem, magbutang mo og mga timaan sa mga agtang ni adtong nananghupaw no nagtiabaw sa tanang dulumtanan nga gibuhat didto sa kataliwala. Og ingon siya sa 5, sumunod ka mo kaniya. Panigbas mo, ayaw mo kaluoy sa mga bata, tigulang, babayi na dalaga, batanon, ayaw mo kaluoy. Patiya, pagtibawas ang mga taong walay timaan. Og ayaw ka mo pagduol kanila na naay timaan sa agtang. Kadto lang way timaan. Kay ang yuta, ang Israel ug ang Huda na puno sa pagbalitad. Mo naman ang word na gamit, pagbalitad. Mao na og si Ezekiel na tumba siya sa iyang pagkakita ba. Kay kanang vision mura pud ka og naa diha. So natumba siya sa pangitabo. Ingon siya, Lord, imo bang hutdon sa pagtibawas ang Israel ug Huda tungod sa imong kasuko? Unsay tubag sa Ginoo? Ang kasalanan, the iniquity of the house is of Israel is exceeding great. Dako gyud. Ang sala sa Israel ug Huda ay hilabihan kadako. Mao na dako gyud ang kasalanan. Karon, ang Ezekiel 9 na nahitabo sa 10 plagues of Egypt na gihapoy destroying angel dito. Pero kadto siya 10 plagues. 10 plagues. So na ay destroying angel gihapon dito na gipatay ang firstborn. So ingon sa spirit of prophecy, when God was about to smite the firstborn of Egypt, sa Egypt ra to. He commanded the Israelites to gather their children from among the Egyptians and into their own dwellings and strike their doorposts with blood, that the destroying angel might see it and pass over their homes. So naay destroying angel na iyang pamatyon ang tanang mga firstborn gikan sa tao, sa mananap. Ayan ang patyon. Nabasa na kinabuhi. Okay? So, ang destroying angel, iyang tanawon ang mga balay kung naabay dugo sa karnero, sa doorpost. So, kung nakita niya nga
na ay dugo, na ay timaan na dugo kana limo mo doorpost na ay dugo diha gipambutangan nila. Ubot pasabot ang anghel mo labay ra pagtan-aw niya, uy na may kuan sign na may silyo. Okay na, labay ra siya. Oh, dili to sa agtang sa kuan to. Samantalang sa Ezekiel 9 sa agtang man. Manay kalahian kay moingon man ang mga uban na wala naman na nahitabo na sa panahon sa Israel, sa panahon ni Ezekiel, sa panahon sa Egypt. Oo, pero dito sa doorpost. Dili sa agtang. Okay? So, padayon sa pag-ingon. Ingon siya. Sa murag gihapon sa paragraph 2. It was the work of parents to gather their children. This is your work, this is my work, and the work of every mother who believes the truth. The angel is to place a mark upon the forehead of all who are separated from sin in sinners. And the destroying angel will follow to slay utterly both old and young. So, kining sa ubos, dili na doorpost, kundi forehead sa ulo, sa agtang. Dili na pareha atong sa Egypt. So, muni siya sa Ezekiel 9. So, ingon sa Review and Herald, September 19, 1854, sa paragraph 13. The destroying angel is shown to go forth again, not to destroy the firstborn alone, but to slay utterly old and young, both men and women and little children who have not the mark. So sa panahon sa katapusan na ang tanang dili ka dawat sa marka, dili masilyuhan, samara sa naitabo dito. Pero dili lang sa firstborn, no? Kundi sa tanan nga mga tao nga wala lay marka. Mo nay kalahian kay dito firstborn naman. Kini dili na firstborn. Dili lang firstborn kay ngano? Tanan gyud bisan og ikaduha ka, ikatulo, ikaw ang pinakabunso, hindi ka makadawat, basta wa kay silyo. Dili na po sa balay. Hindi sa na tinutulong tanan yun ka ang mga bata maluwas na. Dili tanan. Yung mga may gingot sa diyo. Appeal man ang little children. Kuan pero wala pa siya kabuot kay magbase man siguro na siya sa parents. Yung infant, halimbawa, alam mo, mga sabak. Pag di maluwas tong nanay, di po ito maluwas ang kuhan. Kay connected pa man to. Ang influence sa nanay, ito aman niya. Pero nakuha na siya. Pero nahimog kuha na. Siguro makabot na lang 3, 4 years old. Kay matudloan naman siya. Kay dependent magud ni sa nanay. Ang influence sa nanay, tanawa ha. Ang nakasala sa panahon sa Israel si Akan ra. Nganong giapil ang iyang asawa, yung mga anak tanan. Kay nganong nakasala si Akan ra. Napildi ang Israel tungod kay Akan. Tapos giapil ang iyang asawa, iyang mga anak, tapos siya. Kay kung si Akan ra ang silutan, dako ang tendency ng influence ni Akan mabalhin sa iyang anak. Ang impluwensya sa nanay, halimbawa ang nanay matinumanon, ang iyang pagtudlo sa iyang anak, muna apil ang anak. Kaya ang influence sa bata, gikan pa man sa gikan ang pagtudlo sa nanay, gikan pa gyud sa tiyan pa. so kanang bisag mga baby pa gyud like 5 years. Kuan na gyud sila kana makadawat na gyud sila sa kuan. Halimbawa, ang nanay masilyuhan, automatic ang bata masilyuhan to siya. Kay under pa man siya, ang impluwensya ba? Patod kang Akan. Kung si Akan ratong patyon, silutan, dakog tendency ang iyang mga anak, ang influence sa ginikanan. Makuan gyapon to. Kuha na bro, nani panapot ang bata gamay, mas pa na siya, tutuluan na. So, mabuwag na siya dito sa iyang kapalitan, dito maluot.
So naagya po yung mga bata nga masilyuhan, na po yung bata nga di masilyuhan. So, kanang mga 5 years old sa parents ba na? Oh. Hindi pa magkuhan. So, dirita. So, atong ibasa ganina sa verse 6, begin at my sanctuary. O, gisgutan po the ancient men. So, ang sanctuary diha, sumala sa volume 5. Here we see that the church, the Lord's sanctuary, was the first to feel the stroke of the wrath of God. So, ang sanctuary nga gisgutan diha, ang interpretation ana sumala sa mabasa church, okay? Church na. So, gisgutan dito ang ancient men. Ito, ang ancient men gisgutan dito. Natay basahon sa great controversy. The mark of deliverance has been set upon those that sigh in that cry for all the abomination that be done. Now the angel of death goes forth, represented in Ezekiel's vision by the men with the slaughtering weapons, to whom the command is given, slay utterly old and young, both men and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. So, atong gibasa ganina, na ang sanctuary, church. Okay? Says the prophet, they began at the ancient men, which were before the house. Ezekiel 9:1-6, the work of destruction begins among those who have professed to be the spiritual guardians of the people. The false watchmen are the first to fall. These are none to pity or to spare. Men, women, maidens, and little children perish together. So, amo na igingon niya. So, kadtog yung mga nagprofess, kadtong mga ancient men, mo to kanang spiritual guardians sa tao. Mga leader na sila. Na gitawag na sila false watchmen. Ay nagbantay diha sila ang nagkuan sa mga tao. Wala na sila magpasidaan. Karon. So, gingon diha na set a mark upon the foreheads of the men that sigh. Ang silyuhan lang, sumala sa teksto, kadto lang na naghupaw o na nagtiabaw sa tanang dulong tanan. Ikaw ba ang nagsinggit? Ikaw ang nag-sigh and cry sa tanan nga dulong tanan nga gibuhat sa taliwala. So makadawat lang dayog silyo, kadto lang nag-cry. Sigh and cry. Ay ngandre. Those who receive the pure mark of truth, pure mark of truth, wrote in them by the power of the Holy Ghost, represented by a man by a mark by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. So yung abomination dahil sa ilang taliwala, dito man dahil na siya sa church. So ang masilyuhan lang kadtong nag-sigh and cry sa tanan nga dulong tanan nga ginabuhat sa simbahan. Their love for purity and the honor and the glory of God is such, and they have so clear a view of the exceeding sinfulness of sin that they are represented as being in agony, even sighing and crying. Read the 9th chapter of Ezekiel. So, ipabasa yun ang 9th chapter of Ezekiel. Sa volume 3. Mabasa na siya. Kay balo mo, nasulat, di ba, na propeta, si Ellen G. White, na siya testimonies for the church. Volume 1-9 na siya nga mga testimonya sa simbahan. Tapos, napod siya testimonies to ministers. Mga testimonya na sa mga pastor.
Oh. So, mo gani dili na basahon ang ipangkuan lang kanang great controversy, step to Christ. Kay kini siya mga pagbadlong niya sa simbahan, pagbadlong sa mga pastor. Dili sila mabasa ni. Kay mugawas murag sa ila murag pandaot nandaot si Ellen G. White sa iyang mga kauban, dili ang ana. Kundi nakita niya ang propesiya na maugay mahitabo sa katawhan sa Dios kung dili mo sunod. So muna na ang ipambaligya lang kana mga Acts of the Apostle, Great Controversy, Step to Christ, dili sila magbaligya ni. So, testimonies to ministers. Testimony yan na sa mga ministro. He who presides over his church and the destinies of the nation is carrying forward the last work to be accomplished to this world. To his angels, he gives the commission to execute his judgments. Let the ministers awake. Let them take in the situation. The work of judgment begins at the sanctuary. The church na siya. Read Ezekiel 9. Okay? Muna siya. So, nagiskutan diri na Jerusalem. Unsay giingon sa Spirit prophecy about Jerusalem? Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Jerusalem was favored of God as depository of sacred trust, but her people perverted the truth and despised all the entreaties and warnings. They would not respect his counsel. Maingom sila, ay, wala yan, kanang sulat ni Ellen G. White, counsel rana, tambag rana, pwedeng tumanon, pwedeng dili. Dili na, kuan doktrina. Kana dahil giingon sa akin, I counsel thee, tambagan ko ikaw, to buy of me. Moingon ka, ay, kana, tambag na, dili na appeal sa 28 fundamental belief. Ang tambag manggod, nana nimo kung sundo nimo dili. Wa ka pugsa. Wa ka pugsa sa Ginoo, ang Ginoo di mamamugos. Ana. So, they would not respect his counsels. But her people perverted the truth. So, kana di ay nagtumbok na naingon siya, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Ang tubag sa Ginoo, ang kasalanan sa Israel o Juda ay exceeding great. So, naay pangutana din. Same passages ragya po na. Who are standing in the council? Council man da. Who are standing in the council of God at this time? Question na. Is it those who virtually excuse wrongs among the professed people of God, in who murmur in their hearts, if not openly, against those who would rebuke sin? Is it those who take their stand against them and sympathize with those who committed wrong? No, indeed. Unless they repent and leave the work of Satan in oppressing those who have the burden of the work, and in holding up the hands of sinners in Zion, they will never receive the mark of God's sealing approval. Dili kadawat. Dili kadawat sa gitawag nga sealing approval. So, muna siya. Padayon. The class who do not feel grave over their own spiritual declension, nor more over the sins of others, will be left without the seal of God. Kanabang naakay pagbati, nakit-an gyud nimo ang katawan sa Ginoo naa sa ubos na
kabutang sa kanilang espirituhanon og nagmourn kana bang nasubo ka or na kuan ka tungod sa ginabuhat sa iyang sa katawhan sa atong mga kaigsuonan na naatay concern sa atong isig katawo. Tapos dili ta musulti, will be left without the seal. Kana bang dili ka mubati ba og kinasing-kasing nakaluoy sa ila, but pasabot bipasagdan rin mo sila, wala ka mag-share sa mga abomination na sis. Kanang basta sakto ra imong pamaagi, dili condemnation, ano ba? Masabdan baya sa tao kung pang-condemn ng imo. Imo ring pinagisag ugma. The Lord commissions to His messengers. So nagi siya commissions. The men with slaughtering weapons in their hands, go ye after him through the city and smite. So kadto di ay mga tao nga walay pakialam sa iyang isig katao, nahibalo siya sa mensahe, usa siya sa gisugo sa Ginoo kay nahibalo na ka, isugo na ka ana. So ang tagamtaman day ana kadtong gisugo pod sa Ginoo nga na ay slaughtering weapon sa ilang kamot. They began at the ancient men which were before the house. Hugdan di ay paghukom dito sa mga ancient men, mga false watchmen o spiritual. The ancient men, those to whom God had given great light, so nasa great light, and who had stood as guardians of the spiritual interests of the people, had betrayed their trust. They had taken the position that we need not look for miracles and the marked manifestation of God's power as in former days. Times have changed. These words strengthen their unbelief, and they say, the Lord will not do good, neither will He do evil. He is too merciful to visit His people in judgment. Thus, peace and safety is the cry from the men who will never again lift up their voice like a trumpet to show God's people their transgressions, in the house of Jacob their sins. These dumb dogs that would not bark are the ones who feel the just vengeance of an offended God. Men, maidens, and little children all perish together. So, unag yun na makatagamtam sa maong sa maong paghukom ang mga ancient men. Gitawag nga dumb dogs. Mga iro nga dili mo paghut. Makapaghut pa ba ng iro na naanagi tangag. Di ba? Kanang iro mo paghut pa na. Isahig bukog, sa dihag pagkaon, paghut. Ilong na na. So, imbis na mo their voice like a trumpet to show God's people their transgression in the house of Jacob their sin, wala na. Magpatay malis siya na lang na. Ancient men na. Namunay unahon. Ingon dire. They will fall in the general destruction of the wicked, represented by the work of the 5 men. 5 men lang ang naispada. And one man among them, kay uno man sila. So ang 5 men may slaughtering weapon. Ang isa sa unom, sealing angel. So unom lang ang kwan. So 5 men bearing slaughter weapon. Mark this point with care. Those who receive the pure mark of truth wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by a mark by the men in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. Ang ato pagsulti lang, bahala sila kung mutuo sila. Basta kay nagsulti ka. Especially in the closing work for the church. Ang naghinapos, closing,
ang naghinapos nga buluhaton sa iglesia sa panahon sa pagpamatik sa usa ka gatos ug kapatan ka libo sa 144,000. Subot pasabot, ang sealing angel dito sa sulod sa iglesia ang naghinapos dahil na buluhaton sa sulod sa iglesia ang panahon sa pagpanilyo sa 144,000. Oo. So muna siya. Ingon dire. This is forcibly set forth by the prophet's illustration of the last work under the figure of the men, each having a slaughter weapon in his hand. One man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side. So, na ay sealing angel nga gisgutan diha na mosilyo sa mga agtang ug mao to ang gidaghanon 144,000. Oh. Oh, ba man dayon after sa sealing mosunod man dayon ang slaughtering. Oh. Agi na tuwan. Kuan sa katong sa kabulon na. Di gira bagud maluoy, dingon diha. Di maluoy. So, kay judgment time naman. Time of vengeance naman siya. So, mao na siya nga nganong nasa church ang nakahibalo sa mensahe mo sigh and cry. Mao na siya ang naghinapos nga bulaton sa sulod sa iglesia. Kay walay mahitabo nga pagpamatik sa 144,000 kung walay musulti. Kung walay mo cry, no? So paninglan man punta. Oh. So kanang 6 men ang usa na sealing angel. So 5 ra ang ganina atong ibasa. So 5 men. Okay, nabasa na nako na. Ato na. Ato lang gi. Our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the destroying angel. So ang ato karong pagkinabuhi o mudawat ba ta sa mensahe or mo reject, diha ma-determine kung ikaw ang amo atong pagkinabuhi karon kung unsang mensahe ang ato nga dawat na tuuhan, diha pod magbase kung makadawat ka sa silyo or makat ka sa destroying angel. So nagyud destroying angel. Oh, nagyud volume 5. So ingon dire. And I saw that the Lord was writing his sword in heaven to cut them down. Oh, that every lukewarm professors could realize the clean work that God is about to make among his professed people. So, naman na sa kuan kana nagbai dito, naman na sa Bible, nag-itsa ang garab na nasa kuan sa chapter 9 ng Revelation. O 9 wala ko makuan, basta na sa Revelation. So gikomentaryo na nga mag-itsa man na og kanang kuan tong Ginoo, tas motoy mo ani. So ingon dire, every lukewarm. Unsa gani ang lukewarm? Dagaang Laodicea, dili siya init, dili pod siya bugnaw, kundi dagaang siya. Professors. Apil ang mga professors, no? Professor. Angels keep faithful. Angels keep a faithful record of every man's work. So ang mga ginabuhat nato karon, and as judgment passes upon the house of God, sa house of God, the sentence of each is recorded by his name, and the angel is commissioned to spare not the unfaithful servants. Diba sa Revelation 7 verse 2 ug 3, silyuhan sa agtang ang servants of our God. So, ang unfaithful servants, mao na siya ang but to cut them down at the time of slaughter. Dili silyuhan ang unfaithful servants. Kadto lang yung faithful servants. Okay? Volume 1. So, mao na ni siya nga paghukom sa Ezekiel 9. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it
first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Question siya. Unsay mahitabo sa mga tao kanila nga wala misunod sa ebanghelyo sa Ginoo. Ang paghukom, pagasugdan kanato sa iyang katawhan, begin at us. Mao na siya. So, mao na siyang Ezekiel 9. So, gisgutan gyapon na siya sa gitawag nga great controversy. So, in the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered at those of the professed people of God. The judgment of the wicked is a distinct and separate work and take place at the latter period. Judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? 1 Peter 4:17. Gid na siya. Paghukom gid na. Mabasa yun na siya. Kuhaan yun na siya. Pura gitagod-tagod yun na para masabtan yun sa tao. Pero ang problema yun, dili na nila dawaton. Kaya wala sa 28 fundamental belief. Ay, dili na mahatag pagtagad. Maminaw ra na. Pero lahi ang nila. Lahi. Hindi niya mura putol-putol nila. Ano sila nga 144,000 kay ano siya, hindi siya literal. Tapos walay mabasa. So, ingon diri sa manuscript book volume 1 niya sulat to noong September 26, 1909. Study the 9th chapter of Ezekiel. These words will be literally fulfilled, yet the time is passing and the people are asleep. They refuse to humble their souls and to be converted. Not a great while longer will the Lord bear with the people who have such great and important truths revealed to them, but who refuse to bring these truths into their individual experience. Hindi mo sunod. Mamati lang, pwede mo tuo. The time is short. God is calling. Will you hear? Will you receive His message? Will you be converted before it is too late? Soon, very soon, every case will be decided for eternity. So, ganina, gisulti na read the 9th chapter of Ezekiel. Unsay kalahian sa read and study? Dili pareha, di ba? Kay ang read, nagbasa ka og dyaryo, pero wala mo to niyan dyaryo. Wala siya. So, kini gyud gibasa, gitun-an gyud. Ipatunon, read the 9th chapter of Ezekiel. Kini, study gyud. So, kana nga mga pulong, literal gyud na. Kay paghukuman, naabay paghukom nga simbolikal. Halimbawa, bunalan nimo imo anak, simbolikal na bunal. Muloy, basta punishment gani, bunal, literal yun na siya nga punishment. Kini nga paghukom na judgment, literal yun siya. Sumala sa So basa patag isa. Sa 18 na manuscript release. In the 9th chapter of Ezekiel is portrayed the fate of the men of responsibility who have not glorified God by faithfulness and integrity. Read this chapter. Ipabasa yun na siya nga chapter. Unsa man na chapter? Ang 9. Mao ni ang faith, kanang faith sa Tagalog, tadhana or kahihinatnan o kumbaga faith ka na bang sa Bisaya? Destiny niya sa mga tao nga na ay responsibility.
responsibilidad. Pero wala who have not glorified God by faithfulness and integrity. Importante man ang integrity. Ellen G. White, Itinerate Materials, page 1303, paragraph 1. We are amid the perils of the last days. So na ay mahitabo sa last days. The time will soon come when the prophecy of Ezekiel 9 will be fulfilled. That prophecy should be carefully studied, for it will be fulfilled to the very letter. Matuman yun na siya. Will be pa man. Will be. So, prophecy. Matuman yun na siya nga prophecy. Kanusa? The last days. So, na ay silyo. O sa maning silyo? Na may anghel na musilyo sa agtang. So, kana nga siling angel, kana siya, muna siya mulupad mo, putang og silyo. Ana, sa Ezekiel 9, verse 4. So, ingon ni sa kuha na, ang silyuhan sa Ginoo mao na ang mga Sabbath keeper. Pero dili tanan nga Sabbath keeper makadawat sa silyo. Ang pagpanilyo didto mahitabo sa mga Sabbath keeper, sa mga 70 Adventist. Pero dili tanang 70 Adventist makadawat. Ingon diri sa bulyong 5. Not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. There are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of God in their foreheads. Bisang pa nagsulti ka. Pero kung kutob na sa sulti, huwag pagbuhat, dili gihapon ka makasilyo. Di po hapon ka makadawat. Minsan pagkurong ka na ni nagpupaw ka niya, nagtsabaw ka sa kuhan, mga dilutanan niya, wala ka nagtuman po. Wala pod ka. Ay gora kas pulong. Halimbawa ako, nagsulti ko sa inyo, tas ako, wa ko nagbuhat sa individual na ko na duty. Dili pod na. Kuan na siya padayon kaya ako ron na siyang gipadako ba. Na sunod. They had the light of truth. They knew their masters well. They understood every point of our faith. Kay balog siya sa mga punto sa pagtuo. But na may but no. They had not corresponding works. These who were so familiar with prophecy and the treasures of the divine wisdom should have acted their faith. Isang pag naibalo ka sa kamatuoran sa mga kabubuton sa Ginoo, nakasabot ka sa matag puntos pagtuo, pero wala tay pagbuhat, wala ba siya ma-practical ba? Wala siya ma-apply. Walay application. So, dili gihapon siya. Bisang familiar pa sa prophecy. So, mauna siya ang tatak. Ang tatak, mauna siya the pure mark of truth. Ang kamatuuran yun. Ang munang isilyo. Naigisgutan sa Biblia, diri sa Ephesians chapter 1, verse 13 at Ephesians chapter 4 verse 30. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Magkahuman nimo kapag kadungog the gospel of your salvation. In whom also after that ye believe, imo na siyang gituuhan. Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Engrave not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, unsay gisulti ani sa spirit of prophecy. So, gikomentaryohan ni siya sa volume 4. Gi-quote ang Ephesians chapter 1:13, Ephesians chapter 4:30. Gi-quote na siya, open and close parenthesis. A mark which angels read. Ephesians chapter 1:13 quoted. What is the seal of the living God, which is placed in the foreheads of His people? It is a mark which angels, but not human eyes can read. For the destroying angel must see this mark of redemption. So kita, di ta kakita kung
nasilyuhan na ba si sister? Kita mismo, dili punta ka ba Dili. sa kagalingon. Anghel lang makakita na. Kung nakaisilyo o wala, siya lang. Kaya kung makita pa, magkampante naman ka. Yeah. Di ba? Walang grabe yun ang pagpilakay anong panahon na. Kaya Mm. ikaw basta mismo magudwa mo ka kay ikaw nga nakadawat na ka. Ana, para dili ka magkampante. The angel with the writer's inkhorn is to place a mark upon the foreheads of all who are separated from sin and sinners, and the destroying angel follows this angel. Gikot ang Revelation 7 verse 2, open and close parenthesis. Seal is a settling into truth, just as soon as the people of God are sealed in their foreheads. It is not any seal or mark that can be seen, but a settling into truth both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. So, kini di ang seal of God, settling into truth. But pasabot, na-settled na ka, nakasabot na kas kamatuuran. Masa ni siya saktong Bisaya ni. Kumbaga, kuan nagyug ka, lig-on na ka sa kamatuuran. Kay balo nagyug ka unsay kamatuuran og bakak. Both intellectually and spiritually. Mao na siya. Kay nganong silyuhan na para maandam sa shaking. Ang silyo maunang kamatuoran o dili lang nindawat kas kamatuoran kundi nalig-on kas kamatuoran pinagis pagtuman. Napay gingon sa Review and Herald, September 1, 1849, paragraph 8. The Lord has shown me that precious souls are starving and dying for want of the present sealing truth, meet in due season, and that the swift messengers should speed on their way and feed the flock with the present truth. So, ang sealing truth, meet in due season, present truth, parehas na siya. I heard an angel say, speed the swift messengers, for the case of every soul will soon be decided, either for life or for death. Pagdawat na to sa mensahe, ihagyod ang decide ka kung kinabuhi ba or kamatayon nasa atong pagkuan. There are many precious truths contained in the Word of God, but it is present truth that the flock needs now. So ang katawhan, ang Seventh-day Adventist na flock, ang kinahanglan niya present truth. Gitawag po sealing truth, meet in due season. So parehara na siya. Present truth, sealing truth, meet in due season. So nga naman, parehas na siya. Dilita. So, di siya nakadungog na ka sa mensahe, tapos nagkuan gihapon ka, kay siyempre para computer ning atong utok tong unahuna, di ba? Pag daghan na gani kay isulod diha, ang uban makalimtan nimo. In these things I saw great danger, for if the mind is filled with other things, present truth is shut out, and there is no place in our foreheads for the seal of the living God. I saw that the time for Jesus to be in the most holy place was nearly finished, and that time can last but a very little longer. What leisure time we have should be spent in searching the Bible, which is to judge us in the last days. So, samtang ang Ginoo tuwa sa labing balaan nga dapit, hapit na kini mahuman. Ingon dere ko ang nakita nako na ingon ang propeta, nakita niya dako nga katalagman na kung ang atong mga nahuna mapuno sa laing mga butang, ang presente nga kamatuoran o present truth mawan. Ug walay lama o walay lugar sa atong mga agtang ang silyo sa buhi nga Dios.
Kung unsay panahon, what leisure time, kinahanglan ato na siyang igahin sa pagtuon sa Biblia. Kay mao kini ang mo hukom kanato sa ulahing mga adlaw. Ingon pa, the sealing time is very short and will soon be over. Now is the time while the four angels are holding the four winds to make our calling and election sure. So, samtang na ang upat ka mga mulunda nag-hold pa siya sa four winds, now is the time. The sealing time is very short and soon and will soon be over. So kung kita gitawag or gipili gusto sa Ginoo, sure gyud. Sure bull. So karon, nagisgutan diha nga north, the way of higher gate in the sides of the north. So ang north langit na siya. 'Di ba ang six men galgi from the way of the higher gate. Tapos gisugo sila sa Ginoo. Nga moadto mo ang siling angel adto pang butang timaan sa mga agtang. Tas napoy lima gisugo pod na sunod niya. So gikan to sa toward the north. Ang north nagrepresent na siya sa heaven. Asa gikan si Satanas? Di ba gikan siya sa langit? Gikuan sa sumala sa Isaiah 14. Ingon siya mo balik ko didto. Ingon siya I will ascend into heaven. Asa siya mo to heaven? Mo to siya sa langit in the sides of the north. Ang langit mo na siyang north, sides of the north. Okay? Pwede na ako basahon na. So I will ascend into heaven. Asa siya mo to sa langit in the sides of the north. Okay? Dito po sa Psalms 48, in the sides of the north, the city of the great king. Muna siya, north, yapon na siya. So, ang north nagisgutan sa Ezekiel 9, muna siya ang langit. Ito ang Ginoo. Gikan sila sa langit ang six men. Nakikitawag din na, and every man sa kuan sa Biblia magisgot gani og man nagpasabot na siya og angel. Kay kini nga man kay gikan man ni sa langit, angel ni. Angel ni siya. So, halimbawa sa Biblia, in the man Gabriel, gitawag siyang man, pero kung imong basahon ang maong teksto, dili ni siya tao. Si Gabriel ni, pero gitawag siyang man. So kini nga man nagisgutan diri angels ni. Dili ni tao na literal. Halimbawa, kini pod 3 men stood by him. So men ang gitawag diha, pero kung imong basahon na sa uban, angels na siya. Man lang in the form of men, pero angels na siya. Okay, diri pod man gihapon ang gitawag, pero angel na siya. So muna karon nahimuingon sila na simbolikal man na 144,000 simbolikal, Ezekiel 9 simbolikal, dili siya man. Karon mangitmukwantag ang Noah's flood, ang judgment sa Ginoo sa Noah's flood, literal or simbolikal? Literal na tubig. Ang Sodom and Gomorrah, literal pod kay kalayo. Sa slaying of the firstborn, literal namatay man. Sa rebellion of Korah, Dathan and Abiram, pagbukas sa yuta, gihug siya dito, kaon sa yuta. Literal to. Ang paghukom kang akan at sa iyang pamilya, literal to. Ang destruction sa Jerusalem, 70 AD, literal to. Ang 7 last plagues, literal gihapon. Ang mamatay dito sa second coming of Christ, literal gihapon. Ang mamatay sa extraction of the wicked, literal, why symbolical diha. So puro na siya literal na mga paghukom. Walay symbolical na paghukom. So kung imong tan-aw ni, ako ning gitan-aw sa lesson, lesson ng January 1908.
sa Seventh Adventist lesson ni siya. Gisgutan diha the seal of God. Dili nila ma-deny. Madaghan pa ni siya pero mo lang ni akong gibutang. Gisgutan diha Revelation chapter 7, Ezekiel 9, nga? Ezekiel 9. Oh. Dili na nila ma-deny. The 144,000 mentioned in Revelation 7 have the seal of living God. The same company is mentioned in Revelation 14. Diba? Diba? Number 3, the work brought to view in Ezekiel 9 is without doubt prophetic of the sealing work of Revelation 7. So, nag siya correction. Okay? Dili yun na ma-deny. Hindi na siya ma-deny nga. Lessons, Sabbath School lesson. Pacific Crest na, Seventh Adventist. Mountain View, California. 70 Adventist na. So, ginatulog, ginatulog. Tacoma Park Station na, Washington, D.C. Ginatulog, ginatulog siya before the book. Tulo ni. Pero wala na karon. Dili na siya. Mayroon sila. Wala naman ng Ezekiel 9 sa una ra na. Ezekiel 9 tas gi-connect diha sa lesson, no. The mark of the beast. Kano sa man day na mahitabo ng sa last day pa man na. So, dili na nila ma-deny. Dili na ma-deny sa mga kuan. So, mao na siya ang Ezekiel 9 tin-aw gyud na siya kaayo na gyud nato na kung mudawat ta or dili. Okay, tinuod na individual man. Pero ang pagpangandam pod individual. Bahala kung kanang mutuo man o dili. Basta kayang ato mao ra gyud ang pag-share. Walay pinugsanay. So ang makadawat lang ani nga kuan, ang makadawat lang ana kadtong kanang hupaon nagtiabaw sa tanan nga mga dulumtanan sa church. So mora gyud na ang makadawat ana ang mag-sigh and cry sa mga dulumtanan. Ang sigh, di ba duha? Sigh and cry. Ang but sa sigh nag-prepare ka, nagkinabuhi ka. Ang cry to share the message to others. Kumbaga, nananghupaw ka tungkol sa dulumtanan na kay concern, nanghupaw ka, nagtuman ka, nagdawat ka, nanghupaw ka, tapos to cry, sigh and cry. Kamo na siya. Cry aloud. Cry aloud, spare not, lift up thy voice. Mo na siya ang cry. Ang pag-cry dili is gawas kundi sa simbahan gyud sa Seventh Adventist Church kay diha man ang paghukom sa balay sa Dios. Kay human sa 144,000 silyuhan ang dakong panon. So dili gyud kauna maghatag warning ana sa church. Wala pa sa gawas kay ulahi pa man to. Ana. Ang mensahe man sa gawas mo. Mao man ni siya ang sa simbahan. Sa sulod. Ana. So nana lang gyud sa tao kung mudawat siya, mutuo siya. May punta na ba? Kani bitaw mga anghel sa kuan sa parihara ba ning mga anghel nga gipangisgot sa dili lahi ni sila mga anghel. Pag anghel, kining anghel na siya makahulugan, dili na literal na anghel. Din siya literal. Halimbawa, ang anghel na third angel siya, pero tao siya. Di ba? Di siya literal nga anghel. Na ay gitawag nga, di ba, gi-explain na to ganina, na ay sa Bible, na gi-explain na men, tao, pero angels. Na po'y angels na men pod, at tao pod. Tao mo. Limbawa, kining angels na holding the four winds, kining winds, symbolical ni siya. The time is coming when we cannot sell at any price. The decree will soon go forth prohibiting men to buy or sell of any man save him that
the mark of the beast. We came there having this realized in California a short time since. But this was only the threatening of the blowing of the four winds. Ano ha? But pasabot, ang winds diha sa muna siya ang time nga dili na ka makapalit ni makabaligya. Muna ang winds nag-symbolize sa Sandilo decree. Symbolical na siya na ang wind diha na four winds nga gikupdan sa four angels, kini nga angels, kanang winds nagiskutan sa four angels, mao na siya ang panahon nga dili na ka makapalit ni makabaligya gawas kung nakay marka sa manap nga mapintas. So ato na siya matun-an sa next one. So each angel na siya task. Oh, But dili siya tinuod na angel. kini halimbawa sa next part na sa atong pagtuon, ato na siyang tagsa-tagsaon. Kini. Tagsa-tagsaon na to na siya, ha? Next study na to. Daghan mo gipang-history ng mga angel sa pagod sa Revelation. Oh, Kani sa 7. kini siling angel na siya. Siyempre literal na siya na angel. Oh, kini halimbawa kining four angels. Ang but pasabot aning four point compass, north, south, east, west. Dili siya literal. Ang hangin diha ato atong gibasa, four winds meaning four globality, global, four point compass na naang wind sandilo may atong ibasa sandilo na siya, batas na siya, hindi kabaligya sa pinadayag kapitulo 13. Pero naay angel nga literal po. Oh, na ay angel. Kini, ang katong 5. Katong 5. Oh, katong 5. Katong unom. Oo. Kini siya, bro. 'Di ba unom ang gisgutan, pero diri upat lang. Sa interpretation nato na pero ako na lang ipauna. Nganong upat man na gisgutan dito 5 man. Kini siya dili ni literal nga 4. Kundi ang but pasabot sa 4 globality. Globality sa tibuok kalibutan. Symbolical ni kanang 4 point compass. Symbolical na siya na dili literal na 4 na sa tibuok kalibutan. Pero kung dito ka sa actual fulfillment na angels na naespada, 5 gito. Literal gito. Oh, patay mo judge man. Katong nagkuhan sa katong itong 7 plagues na manata to katong nagnay mga variants, mga kuan. Literal ako to symbolical to no, di ba? Ato pud tong ato pud tong moral literal tinagdam. Mo na mo sige ko sa but pa sa ato pud tong tagaag pagtagad. Ata ha. Dili ni. Ato tong tagaag pagtagad. Kini, ato nang i-study gyud. Kini, ang kalahian anang Ezekiel 9 og 7 last plagues. Kining 7 last plagues. Unsay kalahian sa Ezekiel 9, asa na to? Og 7 last plagues. Kana sa next study na to. Kasi 7 vials. Tapos sa 7 last plagues walay siling angel. Kaya ang kadalasan majority sa pastor ang Ezekiel 9 7 last plagues. Wala siya silin diha. Pulos man na pagkuan diha. Puro man buo hampak man Pulos man na sakit diha. Kini siya sa Babylon man Kini siya sa Israel man Lahi gid siya. Lahi gid siya. Diri ang sa Ezekiel lang na may siling. Na may siling angel. Na may positive. Dili man siya. Namo man muluwas. Kini po destruction ni siya sa Judah rapod, Israel Huda rapod 12 tribes na mao na siya. O kini Babylon man Babylon siya, pulos na sa siya negative. Ang gibukbuk. Kini general sa 70 Adventist kini dili man ang 7 last plagues dili man siya general. Sa tanan ni sa gawas ni, sa wala mi dawat. So mo na siya. Natay study na. katong sa Revelation 18, mao to ang katong si Sister White, di ba? Symbolical angel to siya. Moto symbolical. Mo to symbolical.
kaning mensahe ang buot pasabot sa oh, The four angel. mo to. sila Sister White pa. Oh, symbolical siya lang. Kay message lang siya. Mura ko gigaligan. Buot kami siya. Kasi, pag naay mahitabo, kung makita ni mo nga panghitabo, literal siya nga. Angel. Ayun o, tanawa ha. Nag-ibog Na. So, importante na kana manggod kanang imo mga pangutana matalakay na to na sa rules of interpretation, di ba nagtuon man ta. Mo nadto gid ta sa rules of interpretation na dili ta ma-confuse. Ana na, the third angels of Revelation 14 are represented as flying in the midst of heaven, symbolize ya the work of those who proclaim the first. Mga tao ba? Angel siya, pero nagsabot siya sa mga tao, the first angel's message. So, paraan niya. Gusto lang mo sige giugon. The three angels of Revelation 14 represent the people. Tawag siya, dili siya literal na one. People who accept the light of God's messages. So, ang angels, dili na siya literal na angel, kundi nag-represent na siya, una, syempre, sa mga tao na, syempre, una, gigamit yun si Ellen G. White. Wala naman si Ellen G. White. So, message na siya, na tao nga midawat sa mensahe sa ato kamulunda. Tapos, nag-share sila. Mga tao na siya. Now, represent the people. Ang third angel, nag-represent siya sa prophet, kang Ellen G. White. Tapos, kadtong midawat, mo na siya sa people. Ano na siya? Katong mga angels sa every church. Tao po to. Tao po to. Revelation 1 verse 20. Kini. Nawon siya angel. The angel of Laodicea. Ang angel bro mo ni siya. Tao na. Ang kapito si Kwani, William Miller ni. Tanawa ha. Ngayon dire. The 7 stars are the angels of the 7 churches. So naay 7 churches. Tapos ang 7 churches naay angels. Ang angels of the 7 churches, muna siyang 7 star. So, ang stars diha na 7, maupod na siya ang 7 angels sa 7 churches. Okay? Ang star o ang angel sa 7 churches, isa ra. Okay. Sumala sa spirit prophecy, God's ministers are symbolized by the 7 stars. Tao siya ng mga ministro. With this oil, God's ministers are to be constantly supplied that they in turn may impart it to church. So, mga ministro na siya. Mga pastor na siya. Nga ang stars diha, mao na siya ang angel sa 7 churches na nagrepresent siya sa mga ministro sa simbahan. Okay? Sawa na siya. Star. Ang star o 7, symbolical na ang kahulugan niya, ministers. Symbolical. Na muna siya na ang matag church na ay angel o leader. Ministers na siya. The angel of Ephesus, the angel na siya. Ang lukewarm diha gyud, ang kuan man. Ang lukewarm diha bro, kung mo basahon ang Bible, inawa kung sikin sa ang lukewarm. Dali na mo dali. Dili lang kay Laodicea may lukewarm. Tanawa. Sa 3, unto the angel of the Laodicean. Right. Matag iglesia na ay angel. Lahi siya na angel sa Laodicea, lahi sa Ephesus, pero parehas siya na angel o star.
Oh, angel ang star, isa ra. Represent sa leaders o tao mismo. Magampot dalay ko na mga Diyos nga gusto mas karagitan no, salamat kayo sa panahon nga imong gihatag diri kanamo nga makapatalinghog ni ining mensahe Ginoo sa 144,000 Ginoo nga sa sealing and slaughtering Ginoo nga kami mahinaot unta nga usa niini Ginoo nga masilihan. Salamat kaayo sa ikaw kanunay nagahikap sa among kasing-kasing Ginoo na topic sa among kasing-kasing kami kanunay mo paduol diha sa imong tiilan Ginoo kami kauban diha kanimo sa labi na sa imong kaduhang pagbalik Ginoo. Salamat kay Ginoo sa adlaw ipapahulay nga kami pahulay ni ining adlaw nga imong gihatag sa imong katawhan. O kining tanan Ginoo gipasalamatan kauban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus ang bugtong manluwas. Amen.